paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang magandang probinsyana na maglalabing-walong taong gulang si Nina ang sinakumal ng sindak nang masaksihan niyang ang kanyang biyudong ama na si Tomas ay isang manananggal. Lalo pang nasindak ang dalaga nang sabihin ng kanyang ama na pagsapit niya sa kanyang ika-18 taong gulang, magiging isa rin siyang kampon ng dilim. Bagay na pinatotohanan ng arbolaryong si Tata Milyo. Narito ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Manananggal. Sa isa na namang gabi ng lagi. Romel, malalim na ang gabi. Narito ka pa sa harap ng bahay. Tiyadorang, nagpapaantok lang po ako. May problema ka ba? Wala po. Oh, ikaw na rin ang nagsabi na kapag may gumugulo sa isip mo, naninigarilyo ka. Tiyang, kung hindi po ako naniniwala sa manananggal, lalong hindi po ako naniniwala na ang pamilya ni Nina ay lahi ng kampo ng dilim. Hindi
ka naniniwala sa akin na sarili mo tiyahin? Alam ko po nagmamalasakit kayo sa akin. Abay, dapat lang pagmalasakitan kita. Dahil ako ang sisisihin na nakatatandang kapatid ko na mama mo kapag may masamang nangyari sa iyo rito sa probinsya. Wala naman pong masamang mangyayari sa akin. Ay, kung hindi mo ipipilit ang gusto mo. Tiyang, pasensya na po. Romel, ano? Pero hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nakikilala si Nina. Emilio? Oh, Tomas? bakit parang nagulat ka nang makita mo ko, Emilio? Hindi. May dapat ka bang ikagulat o ikatakot sa akin? Wala. Nagulat lang ako kasi ang akala ko... Akala mo may masamang mangyayari na sa'yo pagkakita mo sa akin. Hindi. Gagaling kasi ako sa kabilang barangay. May ginamot ako roon na nakatuan ng nuno sa punso. At yun ang inaalala ko. Baka gantihan ako ng maligno dahil ginamot ko ang kanyang nakatuwaan. Emilio, basta't wala kang ginagawa ng ikagagalit ko sa'yo, wala kang dapat ikatakot. Tandaan mo yan, ha? No. Pero kapag kinalaban mo ko, masamang mangyayari sa'yo at sa mga kapamilya mo. Baba. Masama at malagim. Oh, Nina, bakit huminto ka sa paglalaba? Edna, nagkunwari lang ako na maglalaba dito sa tabing ilog para makausap ka. Oh, Dahil nasa bahay namin ang itay ko. ba, hindi nga dapat marinig ng itay mo yung pag-uusap natin. Ano, nasunod mo ba yung pakiusap ko? Nakapunta ka ba sa lolo Milyo mo? Oo, sinabi ko sa kanya yung tungkol sa problema mo. Ano, may magagawa ba siyang tulong sa akin? Ang lolo mong albularyo? Para hindi magkatotoo yung sinabi sa akin ng itay ko. Napagsapit ko sa aking 18 taong gulang magiging isa akong kampo ng dilim. Yun, ang problema, Edna. Walang maitulong sa iyo si Lolo. Sa susunod na linggo na ang birthday ko, Edna. Kung walang may tutulong sa akin si Tata Milyo, hindi may iiwasan. Sa ayaw at sa gusto ko, sa susunod na linggo, magiging isa akong manananggal. Manananggal! Hindi magkakatotoo ang kinakatakot mo, Nina. Romel? Narinig mo? Oo, Edna. Narinig kong kinakatakutan ni Nina. Narinig ko na siya ay magiging isang manananggal. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Romel, Huwag kang mailang sa akin, Nina. Pinakiusapan ko si Edna na makausap ka ng sarili nandito sa tabing ilog para mawala ang pagkabahala mo, ang pagkatakot mo. pero hindi mo ako lubos na kilala. Gusto nga kitang makilala ng lubusan. Kaya nakiusap ako kay Edna na ipakilala ako sa'yo para matulungan kita. Wala kang maitutulong sa akin. Mayroon. Maging ang lolo ng kaibigan ko na isang magaling na albularyo, walang maitulong sa akin. Wala ka namang dapat na ikatakot.
Dahil hindi totoo ang manananggal. Totoo yun. Maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Dahil ako mismo nakakita sa pagiging kampo ng dilim ng aking ama. Nina, huwag kang matakot. Romel! Totoo mang may lahi ang pamilya nyo ng mga kampo ng dilim. Tutulungan kita. Lahat gagawin ko para hindi mangyari ang kinakatakutan mo. Para hindi ka maging isang manananggal. Ina, sino yung lalaki kausap mo kanina sa tabing ilog? Lalaki po? Huwag ka Tay? nang magmaang-maangan pa. Ah, Ako mismo nakakita sa inyo habang nagpapaligo ako ng kalabaw sa di kalayuan sa inyo. Hindi na nga lang ako lumapit sa inyo dahil nakita kong lumayo na sa iyong lalaking yon. si Romel po yun, Itay. Hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Taga Maynila po siya na nagbabakasyon lang dito sa probinsya. Bakit kausap ka niya? Ipinakilala po siya sa akin ng kaibigan kong si Edna. Huwag ka na uling makikipag-usap sa lalaking yon, ha? Itay? Kahit kaninong lalaki, huwag kang makikipagmabutihan. Huwag na huwag, ha? Kung ayaw mong matikman ang galit ko. Magandang hapon po. Ha? Anong kailangan mo? Pasensya na po kung naabala kong paggapas nyo ng mga damo. Sagutin mo tanong ko. Bakit narito ka sa kaingin ko? Ha? May itatanong lang po sana ako sa inyo. Kasi may naging kakilala at kaibigan po ako na nagsabing sa lugar na ito siya nakatira. Baka kilala niyo po siya. Sinong tinutukoy mo? Si Nina? Opo, kilala niyo? Anak ko siya. Kayo po walang kanyang ama. Ikinagagala ko po kayong makilala. Hindi ako interesadong makilala ka. Kaya wag mong iabot sa akin ang kamay mo. Sige na, umalis ka na. Dadalaw po sana ako kay Nina. Hindi ko pinapayagan ng anak ko na magpadalaw sa kahit na sinong lalaki. Kaya umalis ka na kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Layas! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nina, bakit tumigil ka na sa paghapunan? Itay, Huwag mo sabihing busog ka na dahil bago mo palang nagagalaw ang pagkain mo. Nasabi ko lang sa'yo na may lalaking gustong dumalaw sa'yo kanina na hindi ko pinayagan, matigilan ka na. kasi po... Kasi baka ang lalaking tinutukoy ko ay yung nakita kong kausap mo noong 1 linggo sa tabing ilog. Nasabi nga po niya na gusto niyang dumalaw sa akin. Bakit siya dadalaw sa'yo? Kasi nabanggit po sa kanya ni Edna na... Na ngayon ang kaarawan mo? Opo. Lalong walang dapat dumalaw sa'yo dahil kaarawan mo na. Itay, Alam mo kung bakit. baka hindi po magkatotoo yun, Tay. Hindi maaaring hindi magkatotoo ang nakatakda. Sabi ko nga sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, pagsapit ng iyong 18 taong kaarawan,
magiging isa kang kampo ng dilim. Kung ayaw mo nang magkapunan, uminom ka na. Wala nga po kung ganong kumain. Sige na. Ayan, at magpahinga ka na. Itay, Bakit bigla mong hinawakan ang noo mo? bigla pong umikot ang tingin ko. Nahihilo po. Nagdidilim ang paligid. Hindi maiiwasan ang nakatakdaan na. Sa ayaw at sa gusto mo, gaya ko, magiging isa kang kampo ng dilim. Isang manananggal. Ano ba naman itong si Minyong? Sabi ko, wag na siyang mag-overtime sa trabaho. Dahil natatakot ako mapag-isa sa bahay. Dahil nga, may napapabalitang manananggal na gumagala at nagsasabog ng lagims dito sa aming probinsya. Sukot pa namang nag-overtime pa rin siya ngayong gabi. Dahil hindi daw niya napahindihan ang pakiusap ng kanyang boss. Ngayon tuloy, hindi ako makatulog. Kahit malalim ng gabi. Ay nako, makainom na nga muna ng tubig. Baka sakaling kapag nakainom ako, makatulog na ako. Ay! Ano yun? Ano yun lumilipad sa labas ng bintana ng kwarto? Oh! May pwersang nagbubukas ng bintana. Kalahating katawan ng tao na may pakpak. Manananggal! Ay! Aatakihin ako ng manananggal! Ah! Hindi na kaya magwakas ang pagsasabog ng lagim sa probinsya ng manananggal. Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Manananggal. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim.